Ang mga maharlika roon ay muling napuno ng takot. Sa isip ni Reyes, tinanong niya si Bernice, nauunawaan mo ba? Nakikita kitang ganap na nasira sa ganitong paraan, at ito ay nagdudulot sa akin ng kasiyahan. Isang tagpo na inisip ko ng maraming beses sa aking buhay, at ngumiti ng may kasiyahan. Si Costina ay tumingin sa kanyang ama at naisip, Ama, nakangiti ka ba? Tumingin si Antonines sa piraso ng balat sa kanyang kamay at sinabi, itong pangit na mukha, ilagay ito sa luwad at ipakita ito sa gitna ng amphitheater sa loob ng 10 araw, upang malaman ng mga mamamayan ang mga kasuklam-suklam na salita ng traidor na ito. Ang mga natatakot na maharlika ay yumuko lamang at sumagot, Opo, mahal na emperador. Ngumiti si Lucius Antonines at sinabing, ito na ang katapusan. Lumapit si Reyes at nagsabing, ang mga natitirang gladiador sa ilalim ng traidor na si Bernice, ibigay niyo po ang inyong hatol. Nagsimulang mag-isip si Antonines at sinabi, napaglingkuran na nila tayo, kaya isama sila sa iba pang mga gladiador para makita ulit sila sa arena, lalo na si Eunice. Bantayan siyang mabuti. Tumugon ng may paggalang si Reyes, tulad ng inyong nais, mahal na emperador. Mabilis na bumalik si Narcissus sa tolda. Agad na nagtanong si Abydos, bumalik ka na pala? Pagkatapos ay pinuri niya ito para sa mahusay na pakikipaglaban, ngunit binaliwala ito ni Narcissus at kaagad na nagtanong kung kumusta ang mga kasama. Sumagot si Abydos na wala ang isang binti ni Appius at si Fabrizia naman ay hindi na makakalaban muli dahil matindi ang pinsala sa kanyang mga kalamnan sa dibdib. Sa kabutihang palad, parehong nakaligtas. Tungkol doon sa bastardo, mas malakas siya kaysa inaasahan ko. Malusog ang kanyang katawan kaya't hindi seryoso ang mga sugat niya. Sa wastong pahinga, makakalaban pa siya muli. Noong una, mukha siyang patay pero natutulog lang pala siya. Nawalan siya ng maraming dugo kaya't palabas-pasok ang kanyang kamalayan. Mabilis na nagtanong si Meres at si Speos, kumusta siya? Nagatubili si Abydos bago sumagot. Itinuro ni Shua si Speos at dali-daling lumapit si Narcissus sa kanya. Habol ni Speos ang hininga niya. At nang makita ito ni Narcissus, labis siyang nag-alala at sumigaw, gumawa kayo ng paraan. Si Abydos, na nasa tabi niya, ay sumagot, wala na tayong magagawa. Nadismaya si Narcissus at kinuyam ang kanyang kamao. Nagpatuloy si Abydos, ang mga seryosong pinsala ay hindi kayang gamutin ng batang manggagamot, at ang veteranong manggagamot ay dumarating lang kapag hindi pa nawawala ng buhay ang mandirigma. Magaspang ang kanyang ugali pero mahusay ang kanyang kakayahan. Ang magagawa lang natin ay magdasal na magawa ng matanda ang kinakailangan. Nakikinig si Narcissus ng may halong damdamin, nang biglang lumapit ang isang matanda mula sa likod at nagtanong, may sinabi ba kayong may mamamatay na? Agad na lumingon si Abydos at sumagot, oo, Alexis, nandito siya. Lumapit ito upang suriin ang kalagayan ni Speos. Bali ang ulo niya, humihinga pa siya, pero sa puntong ito, kahit mamatay siya, hindi niyo ako masisisi. Tumalikod siya at nakita si Narcissus na galit na nakatingin sa kanya, kaya't nagtanong, anong tinitingnan mo, bata? Dali-daling sinabi ni Abydos, hayaan mo na siya, Narcissus. Ganyan talaga siya. Tapos ay tinanong niya si Alexis, kaya mo ba talaga? Sumagot si Alexis, kalma lang, huwag mo akong apurahin, nakakainis talaga. Pagkatapos ay lumapit siya para maingat na suriin ang sugat ni Speos. Ang balat ay mukhang buo pa rin ngunit tila may pinsala sa buto sa loob. Hinawakan ni Alexis ang kanyang ulo at napamura, lintik, lalong humihirap ito. Nakaramdam ng pag-asa si Abydos, ibig sabihin, kaya pang iligtas, tama ba? Tumugon si Alexis, oo, pero kailangan kong batasin ang kanyang ulo upang tanggalin ang bara ng dugo at likido. Nataranta ang lahat nang marinig yun at muling nagtanong si Abydos, ano? Plano mong batasin pa ang sugatang ulo niya? Nagatubili si Alexis at sinabing, hindi mo maiintindihan, kalbo kang hanggal. Pero ang teknika ng pagsipsip ng likido at dugo ay karaniwang paggamot. Ginawa ko na ang operasyong ito dati. Napakaraming beses na noong nagtrabaho ako sa Val Aden area, ang ospital sa larangan ng sinaunang Romanong lehiyon, sabi ni Alexis. Maraming nasugatan sa labanan. Nakita ni Abydos na magsasalaysay pa ito kaya't mabilis siyang sumabat, magkwento ka pagkatapos mo siyang iligtas. Magsalita si Alexis ng seryoso, hindi ko matitiyak na mabubuhay siya. Ang mga mandirigmang ginagamot sa ganitong paraan ay may 30% na tsansa lamang na magkamalay muli. Patuloy na umuugong sa isipan ni Narcissus ang salitang 30%.
Sinabi ni Alexis, tama na ang paliwanag. Maaari na ba akong magsimula? Maghanda ng mainit na tubig at lampara na kayang magliyab buong magdamag. Pagkatapos ay lumapit siya at sinimulang putulin ang buhok ni Speos gamit ang kutsilyo bilang paghahanda sa operasyon. Inilapit niya ang drill sa ulo ni Speos, at kahit na may karanasan na si Alexis bilang doktor, medyo kinakabahan pa rin siya sa pamamaraang ito. Ang lampara ay maliwanag na nagliliyab sa gabi habang sina Abydos, Narcissus, Shua, at ang iba pa ay lubhang kabado. Pagkatapos ng mahabang sandali, huminga ng malalim si Alexis at sinabi, tapos na. Bigyan siya ng pangpakalma kapag nagkamalay na siya, pero huwag masyadong marami o baka siya'y malulong. Sapat na para hindi siya mamatay sa sakit. Mabilis na nagtanong si Narcissus, mabubuhay ba siya? Napabuntong hininga si Alexis at sumagot, kahit siya ay hindi alam. Medyo nalito si Narcissus sa narinig niya. Tumingin si Alexis kay Speos na nakahiga sa kama at nagpatuloy, itatayo ko pa rin ang tulay sa ilog Styx, ngunit kung tatawid siya o hindi ay nasa kanya na. Ang Styx ay ang ilog na naghihiwalay sa mundo ng mga buhay at patay ayon sa mitolohiyang Griego. Nasa kanya na ang desisyon. Sa narinig, tinawag ni Narcissus ang pangalan ni Speos nang may pag-aalala. Lumipat ang eksena sa bahay ni Bernice kung saan siya ay nililitis. Naroon ang kanyang unang asawa, pangalawang asawa, at 5 anak, kabuuang 10 katao kasama ang manugang at apo, lahat ay naaresto. Matapos mapatunayan ang lupang pag-aari ng pamilya ng traidor, ito ay pagsasanibin sa ari-arian ng kapitan alinsunod sa utos ng emperador. Nasa tabi si Reus at nagpuri, napakahusay. Oh, mahal na ginang, anong trahedya ito? Umiiyak na sumagot ang babae, na wala na ang lahat sa amin at umaasa na lang kami sa awa ni Sir Reus. Sumagot si Reus, oh, gusto ko sanang makatulong dahil kilala ko kayo, ngunit hindi ko ito pwedeng pagdesisyonan. Ano man ang gawin ko, hindi ko kayang salungatin ang kagustuhan ng emperador. Biglang sumigaw ang manugang ni Bernice, maawang kapitan ng mga bantay ng hari, wala akong pakialam sa mangyayari sa amin, ngunit umaasa akong makaligtas ang batang ito sa ganitong kalupitan. Ano bang kasalanan ng batang hindi pa marunong magsalita o magsulat? Bigyan po siya ng kinabukasan, maawa po kayo, Ginoo. Napaisip si Reus, isang bata? Si Sina, na nakaramdam ng awa, ay mabilis na tumingin sa kanyang ama na may malungkot na ekspresyon at tinawag, Ama. Tahimik ang lahat nang biglang may malakas na tinig na sumigaw, Ginoo, isaalang-alang niyo ang relasyon niyo sa aking mga magulang at maawa kayo, Ginoo. Nabanggit ng anak ni Bernice na parang tumama ito sa damdamin ni Reus at agad nitong binago ang ekspresyon. Nagtanong siya, sumunod ka ba sa iyong ama sa labanan ng halos kalahati ng iyong buhay, hindi ba? Kaya hindi mo alam ang tunay na kalagayan ng bansa ngayon? Katulad ng iyong ama, wala kang nauunawaan, sabi ni Reus, na nagdulot sa kanya ng pamumutla. Nagpatuloy si Reus, alam mo ba kung ano ang iniisip ng iyong mga kamag-anak sa ina? Paghihimagsik, paghihiganti, pagsagip, swerte nilang hindi pa sila nadamay sa galit ng liwanag, sigaw ni Reus ng galit. Mga ignorante kayo, huwag niyong isipin na isang araw ay ililigtas kayo ng mga kamag-anak niyo at ibabalik kayo sa dati ninyong kalagayan. Nang makita ni Sina ang ganitong kilos ng kanyang ama, nakaramdam siya ng takot at pagkabalisa. Kailan naging ganito kahirap ang lahat? Ayoko nang lumayo pa si ama, naisip ni Sina. Yumuko si Reus sa harap ng anak ni Bernice at sinabi, at ikaw, anak ng traidor, huwag mong sasaktan ang damdamin ng Panginoon. Agad na sumagot ang natakot na lalaki, patawad po, maawa po kayo sa amin, Sir Reus, hayaan niyo kaming mabuhay. Nanlilisik ang mga mata ni Reus at nagsabi, huwag kang mag-alala, hindi ko balak patayin kayo, ngunit paparusahan ko kayong lahat. Nang marinig yun, nakaramdam ng bahagyang ginhawa ang ama ni Casa. Nagpatuloy si Reus, una, puputulan ko ang isa sa mga litid ng Achilles niyo, utos ito ng emperador, kaya kahit ako, kapitan ng mga bantay ng hari, ay hindi makalalampas dito. Huwag kayong magalit. Nang marinig nilang puputulan ang kanilang mga litid sa paa, lahat sila'y natigilan sa matinding takot na mababakas sa kanilang mga mukha. Nagdagdag si Reus, pero pagkatapos niyan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon isang paraan para makatakas sa pagkaalipin at maging mga malalayang mamamayan. Agad na pumayag ang mga tao sa narinig nila. Mula ngayon, ang anak at apo ng traidor na si Bernice ay magiging mga apprentice gladiators sa Ludus Magnus, sabi ni Reus, na may ngiti ng kasiyahan.
Si Ketina, na labis na natakot, ay kinilabutan sa ideya na maging isang gladiator matapos maputol ang isa sa kanyang litid malapit sa kanyang bukong-bukong. Tinawag niya ang kanyang ama sa mga sandaling yun, ngunit tila nahuhumaling na si Reyes sa kapangyarihan at hindi ito narinig. Naisip ni Ketina ang nakakatakot na ideya na maging gladiator at muling tumawag sa kanyang ama. Narinig ni Reyes ang boses ng kanyang anak, tumingin at nagtanong, "Ano ang problema, aking mahal na anak, Sina?" Alang-alang nagtanong si Sina, "Pwede ba tayong lumabas sandali at mag-usap ng pribado?" Mabilis na nagtanong si Reyes, "Bakit kailangan pang lumabas? Wala namang mahalaga dito." Sa narinig, nagalit si Sina at tumalikod, sinabing, "Hindi ko alam, lalabas ako, bahala ka kung susunod ka o hindi." Agad na tumawag si Reyes, "Nasaan ang mayordomo?" Dumating agad ang mayordomo at sumagot, "Narito po ako, Ginoo." Inutusan niya ito, putulin ang isa sa mga litid ng Akilis nila, pagkatapos ay gamutin sila. Siguraduhin ding may sapat silang pagkain at tubig. Nagdagdag pa si Reyes, "May isa pang bagay." Mabilis na tumingin pataas ang mayordomo upang makinig. "Inayos ko ang plano ng gantimpala para sa mga gladiator natin at ipakita mo sa akin bukas." Magalang na sumagot ang mayordomo, "Oo, Ginoo." Matapos magsalita, umalis ang mayordomo, nagpaalam si Reyes sa iba at sinabi, "Sundan niyo ako." Lumabas siya upang tawagin ang kanyang anak na si Costina. Nagmukhang galit si Costina at tinawag siya, "Ama." Agad na sumagot si Reyes, "Alam ko na ang sasabihin mo. Akala mo ba ay tunay na walang puso ang iyong ama?" Sumagot si Costina, "Wala na silang kapangyarihan, hindi ba't labis ang parusa para sa isang bata na hindi pa nga naiwawalang suso?" Naging seryoso ang ekspresyon ni Reyes at sinabi, "Ngunit sila ang pamilya ng lalaking nagnanais na saktan ng aking anak. Sinasalungat ko sila, yun lang. Ang ama na ito ay masyadong mahina at hanggal upang magpakita ng awa sa sinuman." Muling nagsalita si Costina, "Hindi mo naiintindihan. Ngunit kahit papaano, dapat nating iligtas ang bata." Sa narinig, matigas na sinabi ni Reyes sa kanyang anak, "Tandaan mo ito ng mabuti, sa ngayon, ang batang iyon ang pinakamapanganib." Hindi talaga maunawaan ni Costina kung paano naging pinakamapanganib ang isang bata habang ang lahat ng kasangkot ay humihina at namamatay. Tumayo siya sa kanyang posisyon at tinanong, "Ngunit, Ama, ngayon ang mga tsansa na mangyari yun." Agad na ininterrupt ni Reyes ang kanyang anak, "Maliit man, hindi natin ito pwedeng balewalain. Nais kong matiyak na hindi ito mangyayari para sa kapakanan ng lahat. Para sa iyo ito, nauunawaan mo ba ang sinasabi ko?" Lumapit si Reyes at inilagay ang kanyang mga kamay sa mga balikat ng kanyang anak. Tinanong niya si Costina, na sumagot, "Ngunit, Ama, bakit gawing gladiator ang batang yon?" Agad na sumagot si Reyes, "Hindi ko rin alam, ngunit walang hanggan ang kalupitan ng tao." Habang nag-uusap sila, pumasok ang mayordomo at nagulat, "Sir, putol na ang litid ng Akilis ng bawat isa." Pinuri ni Reyes, "Magandang trabaho." Agad na nagtanong si Costina, "Kahit ng bata?" Sumagot ang mayordomo, "Siyempre, Ginoong Costina." Pinatpat ni Reyes ang balikat ng kanyang anak at sinabi, "Dapat lang siyang maghintay, dahil hindi magtatagal at may gagamitin siyang bata para sa mga hindi maiisip na bagay." Lumipat ang eksena sa isang damuhan, isang batang tinig ang sumisigaw, "Hindi! Hindi! Hindi! Hindi!" Isang batang lalaki ang nakasandal sa puno, natutulog na tila may masamang panaginip, at nagsasalita sa kanyang pagtulog. Bigla siyang napasigaw ng hindi masyadong malakas at nagising. "Anong nangyari?" tanong ng isa pang batang lalaki na lumapit at nagmumura. "Sinabi mong magpapapahinga ka, ngunit panahon na ng umuwi." Agad na nagtanong ang batang lalaki sa takot, "Nasaan ako?" Sumagot ang nakababatang lalaki, "Sige, nandito tayo sa bundok sa likod ng bahay." Nagtataka ang isa pang batang lalaki, "Ano?" Pinadali siya ng nakababatang lalaki, "Tara na. Nangako tayong uuwi bago magdapit hapon." Unti-unting hamupa ang takot ng batang lalaki, yumuko ang kanyang ulo at nagsabi, "Oo nga, ano ba itong lahat? Pangarap lang ba ito?" Lumipat ang eksena sa isang simpleng bahay sa gitna ng gubat, at isang mainit na tinig ang nagtanong, "Speos, finally andito ka na." Sumagot ang batang lalaki, "Oo, Mama, sa wakas. Nandito na ako." Agad na nagtanong ang ama, "Anong sinasabi mo, bata? Hindi ka naman huli." Ngumiti ang ina at nagsabi, "Tama, nagsimula pa lang akong maghanda ng hapunan, kaya maupo ka at maghintay ng kaunti." Nagbigay si Speos ng maliwanag ng ngiti at sumagot, "Oo, ina." Punong-puno ng pagkain ang mesa,
Kahit hindi ito gourmet, puno ito ng pagmamahal. Kumain si Speos at naisip, ang sarap nito, katulad ng luto ng ina. Sigurado akong lahat ay isang panaginip na lamang. Tumawa siya nang makita ang nag-aalala niyang ina at tinanong, anong nangyari? Hindi ba ito masarap? Nahulog ang kanyang boses at sumagot, hindi iyon. Sa totoo lang, nakatulog ako habang nag-aalaga ng mga tupa at nagkaroon ako ng panaginip. Isang panaginip na napakaril, halos nakakatawa. Tinanong ng ama, anong klaseng panaginip ang nagpasaya sa iyo habang kumakain? Sumagot si Speos, tungkol ito sa lahat ng namamatay maliban sa akin. Tapos, nahuli ako at ibinenta sa Imperyong Romano. Nang marinig ito, humugat ng buntong hininga ang ama at nagsabi, hindi ko iniisip na magandang panaginip yun para pagtawanan. Sinimulang tanungin ni Speos, sabihin mo, anong ginawa mo sa Imperyong Romano? Sumagot ang ama, bilang karagdagan sa dalawang bagay na yon, ano pa ang maaari mong gawin? Siguro nag-aalaga ka lang ng mga tupa o nakaupo ka lang. Agad na sumagot si Speos, hindi. Nagiging gladiator ako. Nakikipaglaban ako bilang gladiator para sa emperador ng Roma. Nang marinig ito ng kanyang ina, masayang tinanong, isang batang hindi pa nga marunong magpatay ng tupa ay naging gladiator. Matapos ang tanong ng ina, tumawa ang buong pamilya ng masaya. Biglang bumaba ang boses ni Speos at sinabi, kaya nga sinasabi ko, isa lang itong hanggal na panaginip. Tumawa siya ng sarcastically, nagtatamasa ka ng kasiyahan nang biglang nagdilim ang paligid. Nakita ito ni Speos at nag-alala, anong nangyari sa lahat? Anong nangyari? Isang nakakatakot na boses ang nagsalita, akala mo ba ito ay panaginip? Paulit-ulit na tanong nito, akala mo ba ito ay panaginip? Biglang nawala ang lahat sa harap ni Speos, nagpakita ang mga bungo. Nakatayo si Speos na nakatulala sa tanawin sa kanyang harapan. Ito ay isang panaginip. Sunod, nawala ang kanyang ina. Sa mga sandaling yon, nagsalita ang kanyang mga nakababatang kapatid, nang namatay kami, tumakas ka para mabuhay. Dapat ikaw lamang ang namatay. Ito ba ang tawag mo sa pagiging panganay? Isang duwag, ngunit sa kabila ng lahat, sinabi nila, oo, masaya kami. Kahit na medyo huli na, nakatagpo tayo muli. Takot na umatras si Speos at tinanong ang lahat, anong nangyayari? Lumapit ang mga skeletal na figura at nagsabing, kapatid, sumama ka sa amin. Dito ka, kapatid, mamatay tayong lahat. Sumigaw si Speos sa takot, hindi. Ngayong pagkakataon, hindi ka makakatakas. Mamatay tayong lahat. Biglang bumukas ang mga mata ni Speos sa totoong mundo at sumigaw ng hindi. Para siyang galing sa bingit ng kamatayan. Isang tinig ang tumawag ng malakas, Speos. Talagang nagising na siya. Siyempre, tumakbo si Narcissus na masaya at nagsabi, nagising ka na. Tumawag si Narcissus sa pangalan ni Speos ng malakas. Masaya siyang tumingin upang ipaalam sa lahat na nagising na si Speos. Tinawag din ni Speos ang pangalan ni Narcissus. Narinig ni Narcissus ito at tumakbo papunta sa kanya, Speos. Oo, ako nga ito. Ngumiti si Speos at sinabing sa kanyang sarili, oo, syempre, isa lang itong panaginip. Lumapit si Abydos na nakaharap ang mga braso, nakangiti, at tinanong, nakatulog ka ba? Dahil parang tulog ka pa, ha? Mabilis na hinayla ni Speos ang kumot at sumigaw, guro. Oo, nakita ko ang pamilya ko. Matagal na simula nang huli ko silang makita. Ngumiti si Abydos at nagtanong, pamilya mo, ha? Bakit hindi ka nalang doon manatili magpakailanman? Nang marinig yun, malungkot na sumagot si Speos, gusto ko sanang manatili, pero mukhang hindi naman ako gusto ng mga tao. Nang makita ang kanyang saloobin, huminto sa pagbibiro si Abydos, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nalungkot. Tinanong ni Speos, ano ang nangyari sa laban? Agad na nagtanong si Abydos kung gaano ang naaalala ni Speos. Sumagot si Speos, nabagsak si Dices at sinubukan kong hadlangan ang atake, naghihintay ng pagkakataon para makabawi. Tumuloy si Speos sa pagtahimik ng ilang sandali, pinilit ang isang ngiti at sinabi, hanggang doon lang ang naaalala ko, hindi ko na maalala ang sumunod. Sumagot si Abydos, syempre, hindi mo na maaalala. Ang tao na nakatayo sa labas mula pa sa simula ay biglang nagtapo ng palakol sa ulo mo. Napahinto si Speos nang marinig yon. Sa kabila ng lahat, buhay ka pa, kaya okay na yon. Tandaan mo, salamat kay Narcissus, ang panalo sa ikatlong round ay nagbigay sa atin ng kabuuang tagumpay, kaya ayos lang ang lahat. Nagatubiling sumagot si Speos, medyo nalilito ako.
Kung nakipaglaban ako ng one-on-one noon, baka nakuha ko sana ang panalo. Nagulat si Abydos at nagtanong, talaga? Tumingin si Speros sa kanya at sumagot, oo. Lumapit si Narcissus at nagtanong, kung nakipaglaban ka ulit, makakapanalo ka ba? Sumagot si Speos, hindi ko alam, pero sulit subukan kung sakaling makakuha ako ng isa pang pagkakataon. Tumawa si Abydos ng malakas at sinabi, tingnan mo ang taong ito, sira ang bait. Si Narcissus naman ay simpleng ngumiti at nagsabi, congratulations, Speos. Bakit nga ba may congratulations? Tanong ni Speos. Sumagot si Abydos.